Dahil lang sa hindi magkaanak, gusto na kaagad makipag-divorce ng lalaki. Pero papaano kung sa paghihiwalay nila ay may nabuo na pala sa sinapupunan niya? Simulan natin ang kwento. What? Seryoso ba kayo dyan, Dad? Kulat na tanong nga ni Eliza nang sabihin ng daddy niya na ipapakasal na nga siya nito kay Felix. Si Felix Cabello lang naman ang nag-iisang lalaki na minahal ni Eliza. Ang lalaking nagpapatibok ng puso niya. Ang kanyang first love and one and only. Kaya nga sobrang saya niya sa binalita nga ng kanyang ama. Matagal na naming napagkasunduan ng lolo ni Felix ang tungkol dito. Napatitig si Eliza sa kanyang ama. Pero payag pa ba si Felix? Umiling at nagkibit-balikat na nga lamang si Eliza. I don't know, pero wala naman siyang magagawa dahil hindi ipapamana sa kanyang lahat ng ari-arian ng lolo niya kung hindi siya magpapakasal sa'yo. Alam ni Eliza na parang blackmail na nga ito, pero hindi niya maiwasang mapangiti. Sa wakas magiging kanya na nga rin ang lalaking matagal na nga niyang pinapangarap. By hook or by crook, wala nga siyang pakailam. Basta makuha niya ang lalaking matagal na nga niyang ipinagdarasal na magiging kanya. Hindi makapagsalita si Eliza dahil nasa harap nga niya ngayon si Felix. Ilang beses na nga niyang nakakaharap sa malapitan ng lalaki pero hanggang ngayon ay nababalisa pa din siya at hindi mapakali. Tumitibok pa rin nang mabilis ang puso niya. Siguro, ganun talaga kapag in love. Siguro alam mo na ang tungkol sa arranged marriage natin. Tumango naman si Eliza bilang sagot sa tanong ni Felix. Hindi niya magawang makapagsalita dahil pakaramdam niya, mauutal nga siya sa sobrang kaba. I just want to clear something here. Pakakasalan lang kita para makuha ko ang kayamanan na para sa akin. Don't expect me to love you lalo na't may girlfriend ako. Biglang nawala ang ngiti sa labi ni Eliza. Alam naman niya na may long-time girlfriend na nga si Felix. Pero wala siyang pakialam dahil para sa kanya ay gagawin niyang lahat para mahalin din siya ng lalaki. Magiging mabuti siyang asawa hanggang sa makuha niya ang puso nito. So don't expect me to love you. For sure ay napilitan ka lang din naman na pakasalan ako at sigurado ako na may boyfriend ka din. Mabilis na umiling si Eliza. Wala akong boyfriend. At kahit kailan wala akong nagiging boyfriend. Tumaas ang isang kilay ni Felix. Really? Sa ganda mong yan? Wala pang naliligaw sa'yo? Napayo ko si Eliza para hindi makita nga ni Felix ang namumula niyang pisngi. Sabihan ba naman siya ng lalaking yon na meron siyang iba? Meron naman pero wala pa kasi sa isip ko ang bagay na yan. Napatango na nga lamang si Felix. Basta ito ang tatandaan mo. Kapag nakuha ko ang dapat na para sa akin, maghihiwalay na tayo. Biglang napatingin si Eliza sa lalaki. Maghihiwalay? Tumango si Felix. Yes. Annulment if dito sa Philippines or divorce if sa ibang bansa tayo kakasal. Kahit na kaagad ba, wala akong pakialam. Wala din namang patutunguhan ng relasyon natin like what I've said, may mahal akong iba. Napakurap-kurap na nga lamang si Eliza. Ang akala niya habang buhay na nga silang magkakasama dahil sa arranged marriage na ito pero mukhang nagkamali siya. Wala naman tayong problema doon, right? Wala sa sariling umiling si Eliza. Good. Ayoko lang na maging complicated in the future. Kaya mas mabuti na yung malinaw sa atin ng lahat. Sad pa nga ni Felix. Hindi na nakapagsalita pa si Eliza. Maya-maya pa dumating na nga si Cassie, ang girlfriend ni Felix. Matagal na ang dalawa pero hindi ito gusto ng lolo ni Felix. Kaya hindi magawa ng lalaki na pakasalan ito. Hey babe! Hinalikan nga ng babae ang labi ni Felix. Dahilan para mapaiwas nga si Eliza.
Tapos na kayong mag-usap? Tanong nga nito. Tumango naman si Felix. Yes. Tumingin si Felix kay Eliza. We have to go, Eliza. Pilit nang umiti si Eliza at tumango na nga lamang kaya umalis na ang dalawa. Napasandal na lamang siya sa upuan at napabuga ng malakas na hangin. Pag-ibig nga naman, nagagawang tanga at manhid ang isang tao kagaya na nga lamang niya. Kahit na alam niyang may iba na ngang mahal si Felix, ay patuloy pa din itong minamahal. Kahit ano naman kasi ang gawin niya, ay hindi niya mapigilan ang puso na mahalin ito. After 2 years, Felix, naganda ako ng breakfast, kumain na tayo. Tinuro ni Eliza ang mga pagkain na nasa mesa pero hindi man lamang ito tinignan ng lalaki. Nagmamadali ako, Eliza. May meeting pa ako. Saad nga ni Felix. Magsasalita pa nga sana si Eliza nang umalis ng lalaki. Mapaklang napangiti siya. May meeting? O umiiwas lang? Pabagsak na naupo si Eliza sa upuan at napatingin sa mga niluto niya. Maaga pa naman siyang nagising para lang ipagluto ang asawa. 2 taon na silang kasal. Nakuha na niya ang lalaki. Naging asawa na nga niya ito sa wakas. At nakukuha din niya ang katawan nito lalo na't nakikipagsiping naman ito sa kanya. Pero bakit ganun? Bakit parang may kulang pa rin? Natawa na nga lamang si Eliza at napasapo sa noo. Oo nga pala, ang sabi niya sa akin noon, makuha ko man siya, hindi ang puso niya. Naging mas cold si Felix kay Eliza. Simula nang mawala na parang bula si Cassie noon. Nang araw ng kasal nila, pagkatapos nila sa reception at nasa hotel na nga silang dalawa, bigla siyang iniwan ni Felix. Nang malaman nito na umalis si Cassie nang wala man lamang paalam sa kanya. Kaya naman umuwi ng lasing ang lalaki at doon nga unang may nangyari sa kanila. May mga sumusunod pa dahil sa tuwing naglalasing ang lalaki, sakalang may nangyayari sa kanila. Alam niyang sa isip ng lalaki ay ang dati nitong girlfriend pero walang pakialam si Eliza dahil mahal niya ang lalaki. Nandiyan ba si Felix? Tanong ni Eliza sa sekretary ni Felix. Nandito siya ngayon sa opisina nito at dinalhan nga ng pagkain ng asawa. Ngumiti naman ang babae. Nasa loob po ng opisina, Mrs. Cabello. Pumasok na lang po kayo. Ngumiti si Eliza sa babae. Thank you. Pumasok na rin siya sa opisina ni Felix at nakita niyang lalaki na may binabasang papeles. Hi, hon. May dala akong pagkain para sa'yo. Napangat ng tingin nga sa Felix at napatingin kay Eliza. Baka kasi busy ka na naman sa trabaho at nakalimutan mong kumain ng tanghalian. Masuyong saad ni Eliza. Hindi nagsalita ang lalaki kaya naman inayos ni Eliza ang mga pagkain na dala niya sa mesa. Ngumiti siya na tumingin kay Felix. Kumain ka na. Hindi pa rin nagsasalita ang lalaki para makaramdam ng pagkailang si Eliza. Sige, alis na ako. Basta kumain ka, okay? Huwag kang magpapagutom. Hindi naman tatakbo yung trabaho eh. Ngumiti muna si Eliza kay Felix bago umalis sa opisina. Aalis na kaagad kayo, Mrs. Cabello? Napatingin naman si Eliza sa sekretary ni Felix. Oo. Mukhang busy si Felix kaya iniwan ko na lang yung mga pagkain. Napatangot na pangiti na nga lamang ang babae. Napakaswerte talaga ni Mr. Cabello dahil kayo po ang naging asawa niya. Hindi lang maganda, mabait at saka maalaga pa. Ngumiti na nga lamang si Eliza sa babae, nagpasalamat at umalis na. Kung sana, nakikita din ni Felix ang nakikita ng babae sa kanya. Simula nung ikasal sila, lahat ay ginawa niya para maging isang mabuting asawa. Nag-aral pa nga siya kung paano magluto para lang personal na ipagluto ang asawa. Sa pagpasok ng sekretary ni Felix, sa opisina niya ay nakita niya ang lalaki na kumakain na iniwan na nga lamang ang mga papeles at umalis din. Kumatok si Eliza sa pinto ng kwarto ni Felix. Kahit kasi mag-asawa na nga sila ni Felix, sa magkaibang kwarto pa rin sila natutulog. Hon, kakain na! Masuyong sabi ni Eliza habang kumakatok pero wala nga siyang nakukuhang sagot sa lalaki. Nagtataka siya.
Weekend naman ngayon kaya sigurado nga siyang walang pasok ito. Hindi kayo umalis to? Pinihit niya ang pinto at hindi naman ito nakalock, kaya binuksan niya at pumasok. Medyo madilim pa sa loob ng kwarto dahil hindi pa nga nakabukas ang kurtina. Nakita niya si Felix, saka mahabang natutulog. Nilapitan niya ito. Felix, kakain na tayo. Mahinang niyugyug nga ni Eliza sa Felix at napakunot siya ng noo. Nilagay niya ang kamay niya sa noo ng lalaki at sa leg nito. Doon niya napagtanto na may lagnat pala ito. Pinagpapawisan nga rin si Felix. Teka, may lagnat ka. Sandali lang. Alis na nga sana si Eliza nang hinawakan nga siya ni Felix sa kamay. Don't leave me. Saad nga nito na parang batang nagmamakaawa. Kumabog nga ng mabilis ang puso ni Eliza. May kung ano ang salita ng lalaki dahilan para maantig siya. Hinaplos niya ang mukha ni Felix at ngumiti. Kukuha lang ako ng gamot tapos babalik din kaagad, okay? Tumitig ng mabuti ang lalaki kay Eliza. Babalik ako, promise. Doon lang bumitaw ang lalaki sa kanya. Kaya naman bumaba kaagad siya at kinuha ang mga kailangan niya. Nang makumpleto nga, bumalik na nga rin siya sa kwarto ni Felix at nakita niyang nakaupo na nga ito sa kama. At kaharap nito ang laptop. Anong ginagawa mo? Nilapag ni Eliza sa bedside table ang tray na dala niya. Tumawag kasi si Beth at may in-email daw siya sa akin. Napabuntong hininga si Eliza at kinuha ang laptop ng lalaki dahilan para hindi ito makapaniwalang nakatingin sa kanya. Hindi ka robot, okay? May sakit ka. Kaya nga dapat magpahinga sa'yo eh. Naupo na nga si Eliza sa gilid ng kama ni Felix at sinubuan nito. O siya, kainin mo na to. Napataas ang isang kilay ni Felix. Lugaw? Napatingin naman si Eliza sa lugaw. Bakit, may problema ba? Hindi sumagot ang lalaki dahilan para mapabuntong hininga si Eliza. May sakit ka, kaya siguradong wala kang panlasa kaya itong kainin mo para makainom ka kaagad ng gamot at makapagpahinga. Nang habang buhay? Saad ni Felix. Bigla namang natigilan si Eliza at hindi makapaniwalang nakatingin sa lalaki. Ano? Anong habang buhay yung pinagsasasabi mo dyan, ha? Hindi ka pa mamamatay, ha? Tumawa si Felix dahilan para mas matigilan si Eliza. Biro lang. Tignan mo nga yung mukha mo. Sinamaan ng tingin ni Eliza ang lalaki. Alam mo hindi magandang biro yan. Kumain ka na nga. Kapag ako nainis sa'yo pati talaga tong kutsara papakain ko sa'yo. Napanguso na nga lamang si Felix. Ang harsh naman ng nurse ko. Kasi hindi maganda ang biro mo. Itinapat ni Eliza ang bebek ni Felix sa kutsara na may lugaw. Kaya kong kumain, Eliza. Hindi naman ako bata eh. Napabuntong hininga si Eliza. Hindi lang naman bata ang sinusubuan, Felix. Meron ding matatanda. Iba ka. Pag nagkasakit, mas lalong tumitigas ang ulo mo. Ngumisi na nga lamang lalaki at kumain na rin. Nang matapos ay pinainom na nga niya ito ng gamot, kumuha na nga rin siya ng damit ng lalaki. Magbihis ka. Inayos nga ni Eliza ang bowl ng tray sa ibaba nito. Hindi mo ba ako tutulungan na magbihis? Biglang natigilan si Eliza sa ginagawa at napatingin nga sa lalaki. May sakit kasi ako eh, at medyo mahina pa ako para magbihis mag-isa. Nagtataka si Eliza at minsan ay napapaisip kung si Felix ba talaga itong kaharap niya ngayon. Ibang-iba ito kasi sa Felix na kasama niya araw-araw. Napapailing na lang siya. Sa 2 taon din kasi na pagsasama nila ay ngayon lang din nagkasakit ang lalaki kaya naisip niya na baka ganito magkasakit ang lalaki. Wala na siyang nagawa kung di tulungan ng lalaki na magbihis. Hinubad na niya ang damit nito pag itaas at napalunok siya nang makita ang 6 nitong abs. Napapailing siya. Ilang beses na din naman niya itong nakita at nahawakan pa, pero hanggang ngayon ay naiilang pa din siya kapag nakikita ang maganda nitong katawan. Pinunasan na muna niya ang likod ng lalaki pati na din ang abs nito. Huminga ng malalim si Eliza. May sakit ang tao, Eliza, sabi niya sa sarili. Nanlaki ang mga mata niya nang biglang dumulas ang tsinelas niya dahilan
para ma-out of balance siya at hindi sinasadya na pumaibabaw sa lalaki. Isang dangkal na lang ang layo ng mga mukha nila. Nagkatitigan sila sa mga mata. Kumakabog na naman nang mabilis ang puso ni Elisa. Napapalunok na lang siya ng mariin. Sigurado siyang naririnig ngayon ng lalaki ang malakas na pagtibok ng puso niya dahil magkadikit ang mga katawan nila. Sorry. Nautal na sabi pa nga ni Eliza. Nadulas kasi yung tsinelas ko eh. Aalis na nga sana si Eliza sa ibabaw ng lalaki nang bigla naman itong hawakan ng likod niya. Felix. Nautal na sabi naman ni Eliza. Nang haplusin nga ni Felix ang pisngi niya. Napalunok na nga lamang siya ng mariin nang hawakan ni Felix ang kanyang batok at inilapit ito sa mukha ng lalaki. Napapikit na lang siya ng mga mata at hindi nagtagal ay naramdaman niya ang malambot at mainit na labi ni Felix. Sa bawat paghalik ng lalaki sa labi niya ay nararamdaman niya ang init nito dahil na din siguro sa may lagnat ito. Pakiramdam ni Elisa ay nagkakasakit na din siya dahil nararamdaman na din siya ng init sa katawan niya. Hindi na nga niya napigilan ang init ng katawan na nararamdaman nilang dalawa at nagpaubaya na siya sa lalaking mahal niya. Kinapa ni Eliza ang sa tabi niya at napadilat ng mga mata nang wala siyang makapa. Nakita niyang wala doon si Felix. Tinakpan niya ang hubad niyang katawan gamit ang kumot. Hindi niya namalayan na nakatulog pala siya pagkatapos may mangyari sa kanila ni Felix. Felix? Tawag ni Elisa sa pangalan ng lalaki pero walang sumasagot. Kinuha na niya ang mga damit niya at nagbihis. Lumabas na siya ng kwarto at hinanap ang lalaki pero halos nalibot na niya ang buong bahay pero wala siyang Felix na nakita kahit anino man lang nito. Nakaramdam siya ng lungkot sa puso niya. Siguro ay umalis na ang lalaki. Ilang araw na hindi nakita si Elisa, si Felix. Kinuha niya ang cellphone nang mag-ring ito. Sinagot niya ito nang hindi man lang tinitingnan kung sino ang tumatawag. Hello? Walang ganang sagot ni Eliza sa tumawag. May sakit ka ba? Tanong nga sa kabilang linya. Nagtaka siya. Parang bumalik sa ulirat si Eliza nang marinig ang boses ni Felix sa kabilang linya. Felix? Nagtatakang tanong niya. Hindi pa nakontenta si Eliza at para makasigurado na si Felix nga talagang kausap niya, ay tinignan niya ang screen ng cellphone niya at nakita niya ang pangalan ng lalaki. Bigla siyang napangiti. Felix. Ngayon masigla na nga ang pagkabigas nga ni Eliza sa pangalan ng asawa. May sakit ka ba? Bakit parang matamlay ang boses mo kanina nang sagutin mo ang tawag? Umiling na nga lamang si Eliza kahit pa hindi naman nakikita ang lalaki. Wala akong sakit. Napatawag ka. Narinig nga ni Eliza ang pagbuntong hininga ng lalaki sa kabilang linya. I'm sorry kung ngayon lang ako tumawag. Hindi man na ako nakakapagpaalam sa'yo nung nakaraan. Nagkaroon kasi ng emergency sa isang branch ng mall at kailangan kong kaasikasuhin. Magkabilaan ang meetings ko at sobrang busy ko kaya hindi kaagad ako nakakatawag. Napahawak nga sa labi si Eliza at napangiti dahil sa 2 taon na mag-asawa nga sila ni Felix ay ngayon lang tumawag ang lalaki sa kanya at nagpaliwanag. Ano ka ba? Wala yun. Alam ko naman na importante sa iyo ang kumpanya. Napatango na nga lamang si Felix. Anyway, in 3 days uuwi na ako. I'll take you to dinner. Nagulat nga si Eliza. Dinner? Tumango naman si Felix kahit pa hindi naman nakikita ng babaeng kausap niya. Yes, may gusto din kasi akong sabihin sa'yo. Pilit pinipigilan ni Eliza ang ngiti sa labi nga niya. Pinatay nga din ni Felix ang tawag. Masayang napahiga nga sa kama si Eliza. Kinuha ang unan at tinakpan ng mukha at doon nga nagsisisigaw sa sobrang kilig. Nang makontento na nga siya, sa pagsisigaw ay malaki nga ang ngiti sa labi niya. Ito ang unang beses na inimbitahan niya ako sa dinner. At ano kayang sasabihin niya?
Nagtatakang tanong na nga lamang ni Eliza. Parang sasabog ang puso ni Elisa sa sobrang excited. Dapat siyang magpaganda at mag-prepare. Bigla siyang natigilan. Hindi kaya ang sasabihin ng lalaki ay mahal na siya nito? Lalo na't wala naman siyang ibang ginawa kung di ang pagsilbihan ng lalaki at mahalin ito. Napangiti na lang siya. Kung ganon nga ay nagbunga na din ang paghihirap niya. Tama nga ang kasabihan na kapag may itinanim ay may aanihin at ito na nga ang oras na mag-aani si Elisa. Kinabukasan ay nakita ni Elisa ang mami ni Felix at may kasama itong babae. Nagulat siya nang makitang si Cassie ito. Hindi niya alam na bumalik na pala ang babae sa Pilipinas. Para itong bula na nawala at para din itong bula kung bumalik. Kumakabog ng mabilis ang puso niya at hindi niya alam kung bakit siya kinabahan na bumalik na ang babae. "Good morning, Mom!" Hahalik na sana si Eliza kay Helen sa ina ni Felix nang umiwas ito. Nakaramdam tuloy siya ng hiya. Mula noon ay tutol na talaga ang ina ni Felix sa kasalan nilang dalawa. Sadyang wala lang itong magawa dahil ang mismong ama nito ang may gusto ng kasal. Hindi din kasi gusto ng lolo ni Felix si Cassie, habang botong-boto naman ang ina ni Felix kay Cassie. Ginagawa naman niya ang lahat para mapalapit siya sa mother-in-law niya. Dinadalhan niya ito ng mga pagkain na siya mismo ang nagluto, pero ni minsan ay hindi siya nito hinarap. Hindi man nito sabihin na ayaw nito sa kanya, ay nararamdaman niya sa kilos na pinapakita nito sa kanya. "Kung si Felix po ang hinahanap niyo, wala po siya dito." Taas noon naman na nakatingin nga sa Helen kay Eliza. "Alam ko na nasa business trip siya. Hindi naman talaga siya ang hinahanap ko dahil ikaw talagang gusto kong makausap." Napatingin si Eliza sa mesa. Nangilagay nga doon ni Helen ang isang envelope. "Ano to? Buksan mo para malaman mo." Kinuha naman ni Eliza ang envelope. Kumabog ng malakas ang puso niya. Habang binubuksan ito, pakiramdam niya may masamang balita nga siyang makikita sa loob ng envelope na to. Nakita niya ang annulment paper. Parang nangihina nga ang mga tuhod niya nang makitang may pirma nga dito si Felix. As you can see, nakapirma na si Felix at pirma mo na lang ang kulang. Sa pagbalik niya ay plano niyang ibigay yan sa'yo pero naisip ko na ako na lang magbibigay sa'yo. Matari na saad pa nga ni Helen. Doon lang na-realize ni Eliza na baka ito ang gustong sabihin sa kanya ng lalaki. Felix wants to be free, lalo na't bumalik na si Cassie. Sila naman kasi talaga dapat ang ikakasal at hindi kayo. Kung hindi lang pinilit ni Papa ang kasalang ito, ay si Cassie talaga sana ang asawa ng anak ko at siya na sana ang manugang ko. Hindi naman makapagsalita si Eliza. Gusto nga niyang maiyak pero walang lumalabas na luha sa mga mata niya. Matatanggap naman sana kita, Eliza, kung sa 2 taon na kinasal kayo, nabigyan mo na sana ng apo ang anak ko. Kaso wala eh. 2 taon na kayong kasal pero hanggang ngayon wala pa din kayong anak. Baog ka ba? Napapailing na lang si Helen. Mabuti pa si Cassie, mabibigyan na ako ng apo. Napatingin si Eliza sa tiyan nga ni Cassie dahil sa sinabi ng biyanan. Doon niya lang napansin ang medyo malaking tiyan ng babae. Gusto niyang magtanong pero natatakot nga siyang marinig ang sagot. Tama ka nang iniisip, Eliza. Napatingin si Eliza sa biyanan niya at nakangiti nga itong nakatingin sa kanya. Si Felix ang ama ng pinagbubuntis ni Cassie. Tuluyan na ngang nanghina ang mga tuhod ni Eliza at napaupo nga siya sa sofa. Paano nangyari to? Matagal lang nakabalik si Cassie at matagal na rin silang lihim na nagkikita ng anak ko. At eto na nga, nabuo na ang pagmamahala nila. Kaya gusto na nga ni Felix na hiwalayan ka na para mapakasalan na niya si Cassie. At hindi maging anak sa labas ang anak nila ni Cassie. Tumulong ang mga luha ni Eliza na nakatingin sa biyanan.
Pero ako po ang asawa ni Felix, kaya may karapatan ako sa kanya. May karapatan ako magdesisyon. Tumawa ng sarcastic ang babae. Eh ikaw ba ang mahal niya? Hindi naman nakasagot si Eliza. Alam naman nating lahat na si Cassie talaga ang mahal ni Felix. At kaya ka lang naman niya naging asawa dahil sa kagustuhan ni Papa. Alam naman natin na kung papipiliin si Felix sa inyong dalawa ni Cassie, pipiliin niya ang babaeng mahal niya at ang magiging anak nila. Parang may pumipisil nga sa puso ni Eliza sa mga narinig niya. Ayaw man niyang tanggapin pero alam niyang totoo ang sinasabi nito. Kahit kailan at kahit na kinasal na nga sila ni Felix, hindi niya naramdaman na minahal siya ng lalaki. Ito na ang oras para itamang lahat, Eliza. Pakawalan mo na ang anak ko at hayaan mong buuin niya ang pamilya niya kasama ang babaeng mahal niya. Maganda ka, Eliza. At alam ko makakahanap ka pa ng ibang lalaki. Sa isip nga ni Eliza, hindi na nga siya makakahanap pa ng ibang lalaki dahil nag-iisa lamang si Felix sa mundo. Tumayo si Helen at Cassie. Pirmahan mo na yan, Eliza. Ikaw lang ang masasaktan kung manggagaling yan kay Felix. At sana pagbalik niya ay wala ka na sa bahay. Isipin mo, mas masakit kung nanggaling mismo sa taong mahal mo na hindi ka niya mahal at ihiwalayan ka niya para sa ibang babae. Iligtas mo na ang puso mo sa sakit, Eliza. Tumingin si Helen kay Cassie. Let's go, Cassie. Umalis na nga rin ang dalawa at naiwan na nga lamang sa sala si Eliza habang nakatitig sa annulment paper. Nakatitig siya sa pangalan ni Felix at sa ibabaw nito ang pirma. Ayaw nga niyang maniwala sa pinagsasabi ng biyanan niya pero nagpapatunay lang ang pirma ni Felix na totoo nga ang sinabi nito. Umalis na nga rin ang biyanan niya habang sakay pa nga ng isang magarang sasakyan. Nagtataka si Felix nang sa pag-uwi niya, madilim ang bahay. 7:00 na nga ng gabi at imposible naman na wala sa bahay si Eliza, lalo na't wala namang sinabing babae sa kanya. Tinatawagan din niya ito this past few days pero hindi rin ito makontak. Eliza? Eliza! Paulit-ulit na tawagan ni Felix sa pangalan nga ng asawa pero ni isa wala siyang nakuhang sagot. Pumunta siya sa kwarto ng babae at wala ito doon. Pumasok naman siya sa kwarto niya pero wala din doon si Eliza. Isasara na nga sana niya ang pintuan nang may mapansin nga siya sa bedside table. Kumikinang ito kaya nahagip ito ng mga mata niya. Lumapit siya dito at nakita ang wedding ring ni Eliza. Nagtataka siya dahil ni minsan hindi niya nakita na hinubad nga ito ng babae. Nagulat na nga lamang siya nang makita ang annulment paper kung saan may pirma si Eliza. Napatiimbagang siya. Kinuha niyang cellphone at tinatawagan nga ang babae. Pero kagaya nung nakarang araw, ay hindi niya pa rin ito makontakt. Damn it! Ano bang ibig sabihin nito? Napatingin sa likod nga si Felix nang bumukas ang pinto. Ang akala niya si Eliza nga ito at excited pa nga talaga siya. Pero laking dismayado nga niya nang makita ang ina. Mom? What are you doing here? Nagtatakang tanong pa nga niya. Lumapit naman ang ina ni Felix sa kanya. Nalaman ko kasi uwi ka na kaya pinuntahan kita dito. Gusto sana kitang imbitahan na mag-dinner sa bahay, anak. Kayo ni Eliza. Alam mo na, ang tagal niyo na kasi hindi dumadalaw sa bahay eh. Hindi naman nakasagot si Felix. Napatingin ang babae sa hawak niya. What's that? Pagpapanggap niya. Kinuha ng ina ni Felix ang papel. Nahawak niya at kunwaring nagulat. Oh my gosh, Felix. Anong ibig sabihin nito? Maghihiwalay na kayo ni Eliza? Mas lalong napatiimbagang si Felix. Of course not, Mom. Actually, hindi ko alam kung bakit pumirma ang sa isang annulment paper si Eliza. Ni hindi man lamang niya ako kinausap. Napailing na nga lamang ang ina ni Felix. Pero, mukhang alam ko kung bakit. Nakakunot ang noon ni Felix na nakatingin sa ina. What do you mean, Mom? Anong alam mo tungkol dito?
Napabuntong hiningangin na ni Felix. To be honest, ayoko na sanang manggaling ito sa akin. Pero anak, may iba si Eliza. Nagtataka na nakatingin nga si Felix sa babae. What? That's impossible. Napapailing si Felix. Naging malungkot kunwari ang mukha ng babae. Maniwala ka man o sa hindi ay totoo, anak. Nakita mismo ng dalawang mga mata ko. Kinausap ko ng mahinaon si Eliza. Sinabi ko sa kanya na sabihin sa iyo ang totoo as soon as possible. Siguro itong paraan niya para sabihin sa iyo ang totoo. That she already left with that man. Pagsisinungaling pa nga nito. Napailing na nga lamang si Felix. Hindi naniniwala. That's impossible, Mom. Sana kinausap man lamang ako ni Eliza. Napakibit-balikat na nga lamang babae. Well, siguro nahiya na siya. Kaya naman umalis na nga lamang siya nang walang sabi. Parang naubos ang lakas si Felix at napaupo na nga lamang sa kama. Naupo din siya sa tabi niya at tinapik ang balikat. Siguro ito na rin ang tamang pagkakataon na maging malaya sa marriage na in the first place. Hindi mo naman talaga ginusto, di ba? Pinakasalan mo na nga ang babaeng yun, niloko ka pa. Napakuyom na nga lamang ng kamao si Felix. Hindi siya makapaniwala na lolokohin lamang siya ni Eliza. Ang akala pa naman niya, totoong pinapakita nga nito sa kanya. Maybe he was wrong. Siguro nga ay nagpapanggap lamang talaga ang babae kapag nasa harapan niya ito. He will never forgive her. Sa betrayal na ginawa nito. Mabilis na lumipas ang panahon. 6 years later. Thank you and come again, ma'am. Nakangiting sabi ni Eliza sa customer niya. Nang makalabas nga ito sa flower shop, tumingin nga siya sa mga anak na busy sa pagdodrawing. Anong mga dinodrawing yung mga anak? Tumingin naman sina Faith, Elon, at May. Ang triplets nga ng anak ni Eliza. Look, Mama, I drew a flower! Pinakita ni Faith ang drawing nga na bulaklak. Wow, ang ganda naman! Ang galing-galing naman ng baby kong mag-drawing. Ngumiti naman si Faith. Tumingin si Eliza kay Elon. Nabisi pa din sa pagkukulay. Napabuntong hininga ang dalawang bata. Mama, lampas pa din po akong magkulay. Bakit ganun? Ngumiti si Eliza sa anak at hinawakan nga ang baba nito. It's okay, baby. Natural lang naman na magkamali. Napanguso naman si May. But I want to do it right po. Pinagkiskis nga ni Eliza ang ilong nila ng anak. Baby, bata ka pa. Kaya normal lang naman yung ganun. When the time comes, mapaperfect mo din ang pagkukulay, okay? Huwag mong i-pressure ang sarili mo, ang bata-bata mo pa. Napanguso na nga lamang din si Elon. Pero kalaunan tumango din. Tumingin naman si Faith kay Elon. Para hindi lumampas bro, kailangan dahan-dahan ka magkulay like this. Pinakita nga ni Faith sa kakambal kung paano magkulay. Napatango-tango naman si Elon at sinundan to. Napangiti na nga lamang si Eliza habang nakatingin sa triplets niya na anak. It's been 6 years simula nang lumayo si Eliza. Hindi niya alam na hindi lang pala siya mag-isa na umalis noon. Buwan din ang lumipas nang malaman niya na buntis pala siya. Hindi lang isa kung di dalawa pa. Minsan ay napapaisip siya, papaano kaya kung hindi siya umalis? Hindi niya nalaman ang tungkol sa pagbubuntis ni Cassie? Magiging isang masaya at buo kaya silang pamilya? Magiging masaya kaya si Felix kapag nalaman niyang magiging ama na ito? Napabuntong hininga na lang si Eliza. She doubted. Kung kay Cassie ay sigurado siyang magiging masaya ito dahil ito naman ang babaeng mahal niya. Pero siya lang naman ang sumira sa dalawa at pinakasalan lang siya dahil sa utos ng lolo nito. Ngumiti na lang si Eliza at hinaplos ang buhok ng mga anak niya. Pero kahit na gano'n ang nangyari, ay walang pinagsisihan si Eliza. Hindi niya pinagsisihan na minahal niya si Felix. Dahil din naman sa pagmamahal na yun ay nabuo ang dalawa niyang anghel sa buhay niya. Masaya na siya dahil sa may naipon naman si Eliza
ay nagtayo siya ng isang flower shop sa tapat lang ng bahay na binili niya. Sa ganitong sitwasyon ay mababantayan niya ang mga anak habang nakabukas ang flower shop. Meron naman siyang isang katulong na kinuha dahil medyo malakas din ang flower shop niya, pero ngayong araw ay day off ng katulong kaya siya na muna ang nagbabantay. Tulala ka na naman dyan. Iniisip mo na naman ba siya? Tanong nga ng kaibigan niyang si Gabby. Kaya nabalik sa ulirat si Elise. Napakunot naman ng noo siya. Sino? Napangiwi si Gabby. Tinatanong pa ba yan? Wala ka namang ibang iniisip kundi ang ama ng mga anak mo. Nanlaki ang mga mata ni Elise. Ano ka ba? Baka marinig ka ng mga bata, Gabby. Hindi naman nila ako maririnig dahil mahina lang ang pagkakasabi ko. And besides, busy ang mga anak mo. Napabuntong hininga na nga lamang si Eliza. Ano? Siya na naman bang iniisip mo? Napapailing na nga lamang si Eliza. Si Gabby ang mabait nga nilang kapitbahay. Ito ang tumulong sa kanya nang mga anak siya. Ito din ang nagbabantay sa mga anak niya. Malaki ang naging parte ni Gabby sa buhay nila ng mga anak niya dahil kasama niya ito sa pagpapalaki. Ano bang ginagawa mo dito? Wala ka bang pasok? Nakita ni Elise ang pag-ikot nga ng mga mata ng lalaki. Change topic. Napailing si Gabby. Anyway, nandito ako dahil day off ng tagabantay ng flower shop, right? Kumunot ang noo nga ni Eliza. Pinabuff ko na muna yung day off ko sa day off ng tagabantay mo para naman may kasama ka sa pag-aalaga ng mga bata. Napahawak nga si Eliza sa dibdib dahil na-touch nga siya. Thank you, Gabby. Pero hindi mo naman dapat gawin yun eh. Malalaki naman ang mga bata at kaya ko na silang alagaan pa. Napatigil si Eliza sa pagsasalita nang makita nga niya na seryosong nakatingin nga si Gabby sa kanya. So, sinasabi mong hindi mo na ako kailangan? Nagulat nga si Eliza at magsasalita pa nga sana nang unahan nga siya ng lalaki. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa'yo at para sa mga anak mo, ngayon naman lalaki na sila. Hindi mo na ako kailangan. Bigla namang nag-alala si Eliza. Natatakot siya na baka nasaktan nga niyang damdamin ng kaibigan. Hindi ganoon, Gab. Ayoko lang na maabala ka pa namin. Ikaw na nga ang nagsabi na ang dami mong nagawa para sa amin kaya malaki na ang utang na loob namin sa'yo. Napabuga naman ng malakas na hangin si Gabby. Ano ka ba, Eliza? Huwag ka namang magalit sa akin. Napanguso na nga lamang at nalungkot si Eliza nang hindi sumugot ang lalaki. Bigla itong umiti. Joke lang, ano ka ba? Nagbibiro lang ako. Hindi naman kaagad nakapagsalita si Eliza dahil hindi pa nga nagsisink in sa isip niya ang biro ng kaibigan. Napabuntong hininga si Gabby at hinawakan ng kamay ni Eliza. Ano ka ba, Eliza? Kahit kailan, hindi kayo magiging abala sa akin. Alam mo naman kung gaano ko kayo kamahal, diba? Masaya ako na tumulong sa inyo, kaya hayaan mo na ako. Pinisil naman ni Eliza ang kamay ni Gabby at ngumiti. Salamat talaga, Gaba. Kung hindi kita nakilala, baka hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Ngumiti si Gabby. Siyempre magkaibigan tayo, Eliza. Laging nandyan para sa isa't isa at hindi nag-iiwanan. Wala na kasing pamilya si Gabby. Ulila na nga ito at mag-isa na nga lamang. Kaya naman sila ng mga anak ni Eliza ang naging pangalawa nga nitong pamilya. Nang biglang, magkano tong bouquet? Napatingin naman sina Eliza at Gabby sa customer. May customer. Kaya sikasuhin mo na. Ako nang bahala sa mga bata at pagluluto ko kayo. Ngumiti si Eliza sa lalaki. Thank you, Gaba. Tumango na nga lamang lalaki kaya inasikaso na nga niya ang customer. Habang naglilista nga, sa sale ng flower shop niya, nagring ang cellphone niya. Nakita niya nga ang ama niya ang tumatawag kaya kagad nga niya itong sinagot. Hello, Dad? Napatawag po kayo. Nagtataka si Eliza ng segundo
Ang lumipas ay hindi pa din sumasagot ang ama niya. Bigla siyang nakaramdam ng kaba. Dad, bakit ang tahimik niyo? May nangyari ba? May problema ba? Mas lalong kinabahan si Eliza nang marinig niya ang malakas na pagbuga ng ama sa kabilang linya. Sinugod sa ospital ang lola ni Felix, anak. Malubhan ang sakit niya. Biglang nanghina nga si Eliza at napaupo. Nabitawan niya ang ballpen at notebook na hawak niya. Po? Ano po bang nangyari? Nang umalis si Eliza, hindi na nga siya nakipagkita pa sa lolo ni Felix. Natatakot kasi siya na baka pigilan nga siya nito at hindi siya makahindi sa matanda. Mahal na mahal pa naman niya ang lolo ni Felix. Dahil parang naging lolo na nga rin niya ito. Nakapagpaalam lang siya sa cellphone nang tawagan niya ito. Nasasaktan man ang matanda, pinili nito na respetuhin ang desisyon niya. Dad, ano po bang nangyari kay lolo? Muling napabuntong hininga naman ni Eliza. Inatake siya sa puso kahapon at sinugod sa ospital. Ang sabi ng mga doktor, malubhan ang kalagayan ng lolo ni Felix at hindi alam kung hanggang kailan na lang siya. Ayoko sana tong ibalita sa'yo dahil alam kong mag-aalala ka. Pero nang makausap ko kasi ang lolo ni Felix, nakiusap siya na kung pwede kanyang makita bago siya mamatay. Napasuklay na nga lamang sa buhok si Eliza at umiiyak na. Bakit naman kasi siya nagsasalita ng ganyan? Siyempre mabubuhay pa siya. Huminga ng malalim si Eliza. Pupunta na ako, Dad. Nag-alala naman ang ama ni Eliza. Pero paano ang mga bata? Isasama mo ba sila? Umiling na lamang si Eliza. Kahit pa hindi naman nakikita ng kausap niya. Of course hindi, Dad. Iiwan ko po ang mga bata dito. Mabuti na yung nandito yung mga bata para hindi sila magkita ni Felix. Natatakot kasi si Eliza na baka kapag nalaman ni Felix ang tungkol sa mga anak nila, kunin nga ito ng lalaki, lalo na't anak ito ng isang kabelyo. Maraming salamat talaga, Gabi, ah. Napakalaki na talaga ng abala sa iyo nito. Sabi ni Eliza sa kaibigan. Umiling lang naman si Gabi. Wala yun, okay? Pumayag din naman ang boss ko na mag-leave eh. Alam mo na wala din naman akong absent kaya okay sa boss ko ang pag-leave ko. Hinawakan nga ni Gabi ang kamay ni Eliza. Basta mag-ingat ka. Huwag mo nang alalahanin pa ang mga bata, ako nang bahala sa kanila. Tumango naman si Eliza at ngumiting nagpasalamat sa lalaki. Tumingin siya sa mga anak niya. Babalik din kaagad si mama, mga anak. May kailangan lang akong ayusin, ha? Ngumiti naman ang triplets kay Eliza. Huwag po kayong mag-alala, Mama. Magpapakabait po kami kay Papa Gabi. Niyakap ng mahigpit na Eliza ang mga anak niya. Nagreklamo naman ang mga to. Mama, hindi kami makahinga kung makayakap ka naman po, Mama. Akala mo hindi na tayo magkikita. Napanguso na nga lamang si Eliza. Siyempre mamimiss kayo ni Mama. Muling niyakap ni Eliza ang mga anak. Umalis na din siya dahil baka maiwan siya ng bus na sasakyan niya. Dumiretso siya sa bahay ng mga magulang niya. Kinabukasan ay dinalaw kaagad ni Eliza ang lolo ni Felix. Pero bago siya dumalaw ay sinuguro na muna niya na wala ang lalaki dahil ayaw niyang magkita sila. May parte sa puso niya na gusto niyang makita ang lalaki pero ang sabi naman ng puso niya ay huwag na. Dahil alam niyang masasakyan lang siya, lalo na kapag nakita niya ang pamilya ng lalaki. Sa pagpasok ni Eliza ay nakita niya ang matanda na nakatingin sa labas ng bintana. Lolo Philip! Pagtawag ni Eliza sa pangalan ng matanda. Kagad itong napalingon sa kanya at ngumiti nang makita siya. Eliza, apo! Lumapit nga si Eliza at niyakap ng mahigpit ang matanda. Mabuti naman at dinalaw mo ko. Nakita pa kita bago ako mawala sa mundong ibabaw na to. Napakalas si Eliza. Pinipigilan ng maiyak. Lolo naman, wag po kayong magsalita ng ganyan. Masyado pa po kayong malakas para sabihin yan. Hinawakan na matanda ang kamay ni Eliza. Hindi natin masasabi yan na po. Lalo na't, taksil ang sakit kong to. Hindi na nga napigilan ni Eliza ang maiyak. Huwag ka nang umiyak.
Gusto ko na ang ngiti mong ibabaon ko sa pagalis ko. Umiling si Eliza. Mas lalo ako maiiyak kapag nagsasalita kayo ng ganyan lolo eh. Napabuntong hininga na nga lamang matanda. O siya sige, hindi na ako magsasalita ng ganun. Kamusta ka na pala? Sayang at hindi kayo nag-abot ni Felix. Kakaalis niya lang. Maliit na ngumiti si Eliza. Ayos lang naman po ako lolo. Pasensya na po kayo, hindi ko na po kayo natawagan pa. Tumango naman ang matanda. Ayos lang. Naintindihan naman kita. Sayang lang at hindi kayo nag-work ng apo ko. Napatitig si Eliza sa matanda dahilan para magtaka ito. Bakit apo? May gusto ko bang sabihin? Huminga ng malalim si Eliza at napagdesisyonan nga na sabihin sa matanda ang tungkol sa mga apo nito. Karapatan din naman ng matanda na malaman ang tungkol sa mga apo bago man lang ito mawala. Kinuha ni Eliza ang cellphone niya at pinakita ang picture ng kambal. Siya po si Faith, lolo. Ito naman po si Elon. At ito naman po si May. Napangiti ang matanda. Naku, ang gaganda naman at saka ang gwapo ng mga batang to. Itong si Elon medyo hawig si Felix nung bata pa. Biglang natigilan ng matanda nang ma-realize ang sinasabi nito. Nagtatakang napatingin ito kay Eliza. Tumango-tango si Eliza bilang sagot sa nagtatanong nitong tingin. Opo lolo, mga anak namin ni Felix. Nanlaki mga mata ng matanda. Bakit hindi mo sinabi kay Felix ang tungkol sa mga anak niyo? Maliit na umiti si Eliza. Hiwalay na po kami. At yun naman po ang gusto niya eh. Nang malaman ko po ang tungkol sa pagbubuntis ko, pumirma na po siya sa annulment paper. Lolo, ayoko din naman pong bumalik para lang panagutan ulit ako ni Felix. Tama na po na pinakasalan niya ako kahit labag sa loob niya. Pinalaya ko na po siya lolo, kaya wala na akong plano na guluhin pa ang buhay niya. Napabuntong hininga matanda. Kaya gustong gusto kita para sa apo ko eh, dahil napakabait mong bata. Nakakapanghinayang lang talaga. Anyway, nasan sila ngayon? Pwede ko ba sila makita? Iniwan ko po sila sa Bicol lolo eh. Napatitig ang matanda sa picture ng bata. I want to see them. Nagulat naman si Eliza. Alam kong hindi mo sila basta-basta dadalhin dito dahil natatakot ka na makita sila ni Felix. Kaya sige, ako nang pupunta sa mga apo ko. Mas lalong nagulat nga si Eliza. Pero lolo, baka hindi na kayanin ng katawan niyo ang biyahe. Umiling ang matanda. No Eliza, kakayanin ng katawan ko. Ngayon pa ba ako panghihinaan ng loob na nalaman ko na may mga apo ko sa inyo ni Felix? Hindi naman nakasagot si Eliza. Hinawakan ng matanda ang kamay niya at tinignan siya nang nagsusumamo. Payagan mo na ako Eliza. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako. Gusto kong makita ang mga apo ko bago mahuli ang lahat. Nagalala naman ang tingin si Eliza sa matanda. Pero malayo po ang biyahe niyo lolo. Ngumiti ang matanda. Ano namang silbi ng pera Eliza? Bahagyang natawa na nga lamang si Eliza. Oo nga pala. Bakit ba niya nakalimutan ang isang kabelyo pala ang kausap niya? Isa sa pamilya na mayaman sa lugar nila. Maliban sa mga kumpanya, malalaking bahay, properties, sasakyan, ay may private jet din ang pamilya Cabello. Pwede nila yung gamitin para mapadali ang biyahe nila. Sige na nga po, napangiti ang matanda. Pero bago po tayo umalis, kailangan muna nating masiguro na maayos na po ang kalagayan nyo at pwede na kayong bumiyahe. Napakunot noo nga ang matanda. Pero Eliza, excited na ako makilala ang mga apo ko. Wala pong pero lolo. Gusto ko po malakas kayo pag nakita niyo po ang mga apo niyo. Makukulit pa naman po ang mga yun, sigurado pong buong araw kayong maglalaro at magpapagod po kayo. Ngumiti si Eliza. Huwag po kayong mag-alala lolo. Sabay po tayong pupunta sa mga apo niyo. Dito lang po ako at sasamahan ko po kayo hanggang sa magpapagaling kayo, okay? Tumitig naman nang maigi ang matanda kay Eliza. Promise? Nakangiti namang tumango si Eliza. Promise lolo. Napabuntong hininga matanda. Kahit kailan talaga hindi talaga ako mananalo sa'yo. Natatawa na nga lamang si Eliza.
Habang nagkukwentuhan sila, ay biglang bumukas ang pinto. Natigilan nga si Eliza sa pagtawag nang makita niya ang lalaking 6 na taon na nga rin na hindi nakikita. Lolo, naiwan ko ang... Biglang napatigil sa pagsasalita si Felix nang makita si Eliza. Napaiwas na nga lamang siya ng tingin. Babalik na lang po ako bukas, Lolo. Humalik sa pisngi si Eliza sa matanda. Magpagaling po kayo, okay? Tumango naman ang matanda. Asahan kita bukas, okay? Tumango si Eliza. Opo, Lolo. Bukas po, ipagluluto ko po kayo. Tumingin si Eliza kay Felix, pero agad ding napaiwas nang makita niya ang seryosong tingin ng lalaki sa kanya. Tuluyan nang nagpaalam si Eliza sa matanda at umalis na. Napahawak siya sa kanyang dibdib na halos lumabas na sa sobrang pagkabog nito. Inaasahan naman niya na balang araw ay magkikita sila ni Felix sa pagbalik-balik niya sa hospital, pero hindi niya inaasahan na ganito kaaga. Mabilis na naglakad si Eliza. Eliza, wait. Sigaw nga ni Felix. Narinig ni Eliza ang pagtawag ni Felix sa kanya pero pinili nga niyang huwag itong pakinggan. Mas binilisan pa nga niyang paglalakad. Halos tumakbo na nga siya para lang makalayo sa lalaki. Napatigil na nga lamang si Eliza nang mahawakan ni Felix ang kamay niya. I said wait. Napapikit na nga lamang ng mirin si Eliza. Huminga na muna siya ng malalim bago nakangiting tumingin kay Felix. May kailangan ka ba? Napakunot noo nga ang lalaki. Nang makatingin nga kay Eliza. Ilang taon kang nawala na parang bula at ngayon ay susulpot ka na parang bula din? Anong ginagawa mo dito? Bahagyang natawa si Eliza. Hindi pa ba obvious? Nabalitaan ko lang ang nangyari kay Lolo Philip kaya dinadalaw ko siya. Kahit papano naman may pinagsamahan kami. What for? Nagtataka na nakatingin nga si Eliza sa lalaki. Hindi na kita asawa kaya hindi mo na lolo ang lolo ko. Wala na kayong ugnayan pa. Parang may tumusok nga sa puso ni Eliza sa sinabi ni Felix at napatiimbagang na nga lamang siya at pilit na ngumiti. Ano naman ngayon? Siguro naman kahit na hindi na tayo mag-asawa ay pwede ko pa din namang maging lolo ang lolo mo, di ba? Taas noon na tumingin nga si Eliza kay Felix. Baka nakakalimutan mo na bago pa tayo maging mag-asawa, kaibigan at close ko na ang lolo mo. Naiinis sa binawi nga ni Eliza ang kamay mula kay Felix. Alam ko ngayon mo ako makita at ayaw mo nang magkaroon ng connection sa akin. At ganun din ang nararamdaman ko. Kaya naman wag mo na lang akong pansinin kapag nagkita tayo. Now, if you excuse me, aalis na ako. Nakahinga ng maluwag si Eliza dahil hindi na nga siya pinigilan ng lalaki. Ganun ba siya kagalit sa kanya? Napailing na nga lamang si Eliza. No, kagaya ng sinabi niya, bago pa nga sila maging mag-asawa ay close na nga sila ng lolo nito. At hindi ang kagaya ni Felix ang makakasira sa relasyon nila. Habang nagluluto si Eliza ay pumasok nga ang ama niya. Para ba yan sa lolo ni Felix? Tumingin si Eliza sa ama niya at nakangiting tumango. Napatango naman ang ama niya, kaya nagpatuloy nga siya sa pagluluto. Balita ko nagkita raw kayo ni Felix sa ospital. Hindi ka agad nang kasagot si Eliza. I'm sorry anak, hindi ko alam na babalik si Felix. Ngumiti si Eliza. Dad, hindi mo naman kasalanan po na may maiwan si Felix sa ospital. Kaya siya bumalik, okay na po yun Dad. Ngayon na alam na ni Felix na nandito ako, hindi na ako kakabahan sa tuwing dadalaw kay Lolo Philip. Nagpatuloy nga si Eliza sa pagluluto at nag-bake din siya ng cookies at nang matapos siya ay nagpunta nga siya sa ospital. Alam naman niya na wala na nga si Felix ngayon dahil sa ganitong oras nasa opisina na nga ito. Sa 2 taon din naman na mag-asawa sila, alam niya ang schedule ng lalaki. Good morning, Lolo! Masayang bati nga ni Eliza nang buksan nga niya ang pinto ng kwarto ng matanda. Pero nawala ang ngiti niya nang makita nga si Felix na prenteng nakaupo sa sofa habang nagbabasa nga ng mga papeles. Napatingin siya sa lola ni Felix at tinignan ito nang nagtatanong.
Nagkibit balikat na nga lamang matanda. Lumapit si Eliza at humalik nga sa pisngi ng matanda. Lo, ano pong ginagawa ni Felix dito? Hindi ko alam, Eliza eh. Nagulat na nga lang ako nang sinabi niya na dito na muna daw siya at gusto niya daw akong bantayan. Nagulat nga si Eliza sa nalaman. Taas noon na tumayo nga siya ng maayos. Ako nang mag-aalaga kay Lolo Philip. Baka kasi busy ka sa kumpanya mo. Sabi nga ni Eliza habang hindi nakatingin si Felix. No, sinabi ko na kay Lolo na dito lang ako at babantayan ko si Lolo. Nag-leave na rin ako. It's my business kaya wag mo nang pakialaman pa. Seryosong saad nga nito. Biglang napatingin si Eliza kay Felix. Napaikot na nga lamang ang mga mata ni Eliza. Ilang taon nang nakakalipas pero hindi pa din pala nagbabago ang lalaki. Masyado pa rin masungit. Bahala ka. Malamig na saad na nga lamang ni Eliza. Umiikot man ang mga mata ni Eliza habang nakatingin kay Felix. Ngumiti naman siya sa lolo nito. Lolo, ipinagluto ko po kayo ng paborito niyong ulam at meron din pong bonus. Inilagay nga ni Eliza ang thermal bag sa mesa at inilabas ang cookies na dala niya. Natawa naman ang matanda. Wow, cookies! Namiss ko yan. Ang tagal na rin simula nung huli akong nakakain ng ganyan. Thank you, Eliza. Napangiti naman si Eliza. Nako, malakas po kayo sa akin eh. Kaya kung meron po kayong request na pagkain, sabihin niyo lang po sa akin, ipagluluto ko po kayo. Kumain po kayo ng marami. Bulong nga, napahabol ni Eliza. Ibinigay ni Eliza nga ang pinggan sa matanda at tinulungan nga siya. Baka mamaya yung pinapakain mo kay Lolo makakasama sa kanya. Masungit na saad naman ni Felix. Umikot lang naman ang mga mata ni Eliza. Bakit hindi mo na lang sabihin na gusto mo rin na kumain ng ganito ha? Tumaas ang kilay ni Felix. Naiinis nga na tinignan ni Eliza si Felix. Tsaka, hindi naman siguro ako baliw para ipagluto si Lolo Philip nang alam kong makakasama sa kanya, di ba? Natawa na nga lamang ng mapakla ang lalaki. Sa tingin mo may gusto ako sa luto mo? Baka mamaya may gayuma pa yan. Napatiimbagang na nga lamang si Eliza sa sinabi nito. Sabihin mo na lang na ayaw mo. Hindi yung iniinsulto mo pa ang niluluto ko. Umikot ang mga mata ni Eliza at inasikaso ang matanda. Tuwang-tuwa naman ito habang kumakain. Hindi niya tinitingnan si Felix at nakafocus lang siya sa matanda. Kaya hindi niya napapansin na nakatitig na pala sa kanya si Felix. Nag-uusap sina Eliza at ang matanda. Talagang pinanindigan ni Felix na doon lang siya sa hospital. Nang hapon na ay nagpaalam na siya sa matanda. Nangako din naman siya sa matanda na babalik siya bukas at ipagluluto niya ulit ito. Nang nasa labas na sa hospital si Eliza ay naghintay siya ng taxi. Ihahatid na kita. Saad nga ni Felix. Kagad na palingon sa Eliza. Sa likod niya at nakita ang lalaki. Ano? Ngumisi nga ito. Sa 6 na taon, nagbago ka na pala. Umikot na nga lamang ang mata ni Eliza. Hindi na. Kaya ko namang mag-commute eh. Hanggang ngayon pa pala, hindi ka pa rin marunong mag-drive? Tanong muli ni Felix. Napabuga na nga lamang ng malakas na hangin si Eliza. Wala ka nang pakialam doon, okay? Hindi totoo na hindi siya marunong mag-drive. Marunong siya pero napatigil siya at nagkaroon nga siya ng trauma dahil noon, hindi niya sinasadya na makapangga ng aso. Bumalik ka na nga kay Lolo, bantayan mo siya. Binabantayan na siya ng nurse. Sinabi ni Lolo na ihatid daw kita. Pilit nang umiti si Eliza at tumingin sa lalaki. Pwede mo namang hindi sundin ang sinasabi ni Lolo. Kaya ko na umuwi mag-isa. Tumaas nga ang kilay ni Felix. Bakit ba hindi ka na lang sumakay sa kotse para may ihatid na kita? Kung siguro sumakay ka na, baka nasa daan na tayo ngayon. Natawa ng mapakla si Eliza. So kasalanan ko pa. Turo nga ni Eliza sa sarili niya. Napabuntong hininga si Felix. Bakit ka ba ganyan? Noon naman na isang sabi ko lang, sinusunod mo ka agad. Umikot ang mata ni Eliza. Nag-iiba naman ng mga taon. Napaismid si Felix. Sumama ka na nga sa ibang lalaki. Kumunot ang noon ni Eliza at nagtaka nga na tumingin kay Felix. Anong sabi mo?
Hindi sumagot ang lalaki sa tanong nga ni Eliza. Hintayin mo na lang ako dito. Huwag nang matigas ang ulo. Hindi na nakasagot si Eliza dahil umalis na ang lalaki. Wala na siyang nagawa nang dumating na ang kotse ng lalaki. Bubuksan na sana niya ang pinto nang bumaba ang lalaki at pinagbuksan siya nito. Wala sa sariling nagpasalamat siya at sumakay. Habang nasa biyahe ay pareho lang silang tahimik. Ayaw magsalita ni Eliza at hindi din naman nagsasalita si Felix. Dahil sa hapon na din ay naabutan sila ng traffic. Hindi tuloy siya mapakali. Bakit ba kasi pinahatid pa siya ng lolo nito? Alam naman nito na iniiwasan niya ang lalaki. Naiilang na tuloy siya sa sobrang tahimik nila. Kamusta na pala kayo ni Cassie? Balita ko ay may anak na kayo. Kumunot ang noo ni Felix na tumingin nga kay Eliza. What? Kanino mo naman yan nabalitaan? Sandaling natahimik si Eliza. Baka mamaya ay masabi ng lalaki na stalker siya nito. Sasagot nga sana siya. Nang biglang magring ang cellphone niya, pareho silang natahimik. Biglang natigilan si Eliza nang makita na nga si Gabby ang tumatawag. Napamura siya. Bakit ngayon pa nakasama nga niya si Felix? Bakit hindi mo sagutin? Huminga muna ng malalim si Eliza sa sinagot nga ang tawag. Hello Gab? Napatawag ka? Hindi man nakatingin si Felix kay Eliza, ay lihim naman itong nakikinig sa katawag ng babae. Gusto ko sanang makausap ng mga anak mo. Sada man ni Gabby. Ganun ba? Pwede bang mamaya na lang? Wala pa kasi ako sa bahay tatawagan na lang kita kapag nakauwi na ako. Napaisip si Gabby. Don't tell me kasama mo si Felix ngayon. Napabuntong hininga si Eliza at napatango. Oo Narinig niya ang mahinang pagtawa ng lalaki sa kabilang linya. O sige na, baka marinig pa niya Felix, my loves mo, baka magselos pa. Nanlaki mga mata ni Eliza. Hindi kaya, ano bang pinagsasasabi mo dyan? Tumawa na nga lamang lit ang lalaki. Fine, tawagan mo na lang ako kapag nakauwi ka na, kwentuhan mo ko. Napailing na lamang si Eliza. Husband? Napatingin si Eliza kay Felix. It's none of your business. Nakangisi na tumingin nga sa harap si Eliza. Sa wakas, nakaganti na nga rin siya sa lalaki at dumating sila sa bahay ng mga magulang ni Eliza na hindi man lamang nag-uusap. Salamat sa paghatid. Sana hindi na mauulit. Sinara nga ni Eliza ang pinto at walang lingon-lingon na pumasok sa bahay. Makalipas ang ilang araw, napag-aalaga ni Eliza sa lolo nga ni Felix, nakalabas na nga rin ito sa wakas ng ospital. Sa ilang araw din na pagdalaw niya sa ospital, palagi ring nandun si Felix na wala namang ibang ginawa kundi ang inisin lang siya. Kailan tayo dadalaw sa mga bata, Eliza? Tanong naman ng lola ni Felix nang mahiga na nga ito sa kama. Nandito na nga sila sa bahay ng matanda. Sa susunod na araw po, lolo, sasabihan ko ang mga bata na uuwi na ako pero hindi ko sasabihin na kasama ka para ma-surprise din sila. Tumango ang matanda. Excited na ako makita ang mga apo ko. Ngumiti naman si Eliza. Sigurado din po akong matutuwa ang mga bata kapag nakilala nila kayo, lolo. Bumukas ang pinto at pumasok nga si Felix at Cassie. Biglang nawala ang ngiti nang makita nga ang babae. Ang babae na kahit kailan, hindi niya mapapalitan sa puso ni Felix. Lumapit si Cassie sa matanda at bumeso. Kumusta kayo, Lolo Philip? Sorry po kung hindi po ako nakadalaw nung nasa ospital kayo medyo na-busy lang po sa trabaho. Hindi pinansin ng matanda si Cassie at tumingin lang kay Eliza. Gusto ko nang magpahinga, Eliza. Nakaramdam naman ng pagkailangang babae at inayos ni Eliza ang kumot ng matanda. Sige po, Lolo. Walang choice si Cassie, kundi ang lumabas nga kasama si Felix. Nang makatulog nga ang matanda ay lumabas na nga rin si Eliza. Hindi niya inaasahan na makikita niya si Cassie sa labas para bang hinihintay siya. Tumaas ang isang kilay ni Cassie habang nakatingin sa kanya. So totoo pala talaga na nakabalik ka na. Nandito ka ba para manggulo na naman? Maayos na ang buhay namin dito, Eliza. Taas noon namang tumingin si Eliza kay Cassie. Hindi ako nandito para manggulo, Cassie.
Nandito ako para kay Lolo Philip. Natawa ng mapakla ang babae. At ginagamit mo pa talaga si Lolo. Ngumisi si Eliza. Nagkakaganyan ka lang kasi hindi ka pinansin ni Lolo Philip. Napatiimbaga ang babae. Ano naman? Close nga kayo ni Lolo Philip, akin naman si Felix at hindi mo na siya maaagaw pa sa amin ng anak ko. Napabuntong hininga si Eliza. Sigurado siya na malaki din ang anak ng dalawa ngayon. Nasaan ba si Felix? Tumaas ang kilay ni Cassie. At bakit mo naman hinahanap si Felix? Lalandiin mo? Ngumisi si Eliza sa babae. Hindi, para sabihin sa kanya na itali ang aso niya dahil tumatahol-tahol na naman. Baka kasi mamaya ay mangagat na naman. Tumahol pa nga si Eliza na parang aso dahilan para mas lalong magalit ang babae. Umalis na nga siya at pababa na nga sana ng hagdan nang hindi niya inaasahan na sabunutan siya ni Cassie. Napahawak siya sa kanyang buhok. Kahit kailan buwisit ka talaga sa buhay ko. Kinuha mo na nga sa akin si Felix dati. Hindi na ako papayag na makuha mo siya ulit sa akin ngayon. Habang hawak nga ni Cassie ang buhok ni Eliza, sinampal nga siya nito. Sa galit niya, hinawakan niya ang damit nito at sinuntok pa nga sa bandang tiyan. Dahilan para mabitawan nga siya nito. Taas noo na nakatingin nga siya sa babae habang nakabend naman ito. Hawak ang tiyan niya. Ngumisi naman si Eliza. Ang akala mo ba? Ako pa rin ang dating Eliza. Na kinakaya-kaya mo dati? Cassie, I'm stronger now. Kung ayaw mong mawala at maagaw si Felix mula sa'yo, itali mo siya. Bigla namang dumating si Felix. Anong nangyari dito? Napabaling-baling ng tingin si Felix sa dalawa. Kaagad na lumapit si Cassie kay Felix, na umiiyak. Wow! Kanina lang! Ang tapang nito habang kaharap siya. Tapos ngayon na dumating nga si Felix, iiyak-iyak ka agad. Sabi ni Eliza sa kanyang isip. Sinuntok niya ako sa tiyan, Felix. Hindi ko naman siya inaano bigla na lang siyang nagalit sa akin at sinuntok ako. Lumuluha kunwari na sabi ni Cassie kay Felix. Napatingin naman si Felix kay Eliza, na ngayon nakataas nga ang isang kilay. Totoo ba yun, Eliza? Taas noon na tumingin sa Eliza sa lalaki. Oo, sinuntok ko siya. Inayos ni Eliza ang magulungan niyang buhok. See? Umamin siya, Felix. She hurt me. Siguro kung hindi ka dumating, baka kung ano nang ginawa niya sa akin. Tinuro pa nga ni Cassie si Eliza. Umikot lamang ang mata niya. Whatever you say, Cassie. Huwag mo na rin akong tanungin, Felix, kung bakit ko sinuntok si Cassie dahil alam kong in the first place, hindi ka rin naman maniniwala. Kampihan mo na lang siya, okay? Sa isip nga ni Eliza, si Cassie naman talaga ang paniniwalaan ni Felix dahil ito ang asawa niya ngayon. Tumalikod na nga siya tumalis. Iatid ng kita, Eliza. Gabi na. Gulat namang napatingin si Eliza sa likod. Nakita niya si Felix. Ano? Bago pa man makasagot ang lalaki, muling nagsalita si Eliza. Hindi na. Kaya ko namang umuwing mag-isa. Lumapit si Felix kay Eliza. Ayun sis, gabi na rin. Nagmamadali naman na lumabas si Cassie mula sa bahay. But what about me, Felix? Iiwan mo ako dito? Hindi tumingin si Felix sa babae habang nagsasalita. Ipapahatid na lang kita sa driver. Let's go, Eliza. Hinila ni Felix si Eliza at pinasakay sa kotse nito. Galit naman ang mukha ni Cassie habang nakatingin sa kanya. Sinubukan pa nitong kausapin si Felix pero hindi ito pinansin ng lalaki. Hindi niya tuloy maiwasan na magtaka. Ano ba ang nangyayari? Bakit gano'n na lang kung tratuhin ni Felix si Cassie? Habang nasa biyahe ay tahimik lang sila. Hindi din kasi niya alam kung ano ang sasabihin. Nagulat na lang si Eliza nang itabi ni Felix sa gilid ng daan ang sasakyan. Malayo pa ito sa bahay nila. We need to talk. Hindi alam ni Eliza kung bakit kinabahan na nga lamang siya bigla. Sa tingin ko naman, wala tayong pag-uusapan pa. Tapos na ang lahat sa atin. May kanya-kanya na tayong buhay. With your new man? Nakakunot ang noo ni Eliza at nagtataka. Hindi ba kaya ka nakipaghiwalay sa akin ay dahil sa lalaking yun? Nagulat si Eliza nang biglang hawakan nga ni Felix ang braso niya. Ito ang tatandaan mo, Eliza.
Akin ka lang at kahit kailan hindi ka mapupunta sa iba. Mas lalong nagtaka si Eliza. Ha? Anong ibig mong sabihin? Ngumisi naman si Felix. Because you are still my wife. Hindi nakagalaw si Eliza nang biglang hawakan ng lalaki ang kanyang batok at hinalikan nga siya sa labi. Madaling araw na, pero hindi pa din natutulog si Eliza. Nakatingin siya sa labas ng bintana niya habang nakahawak sa kanyang labi. Hanggang ngayon ay kumakabog pa din ng mabilis ang puso habang iniisip ang halik na nangyari kanina. Simula kanina hanggang sa makauwi siya ay wala siya sa sarili. Hindi na din sila nakapag-usap pa ni Felix. May sinasabi ito kanina pero wala siyang naiintindihan dahil wala na siya sa sarili niya kanina. What is happening? Napasabunot na nga lamang sa sariling buhok si Eliza. Bakit sinasabi niyang asawa niya pa rin ako? Pinirmahan ko ng annulment Napahawak na naman si Eliza sa kanyang labi. Pero bakit sinasabi niyang sa kanya lang ako? May kung anong gumagalaw sa tiyan ni Eliza. Alam niya ang pakiramdaman na ito dahil ganito siya noong mahal pa niya ang lalaki. Ang tanong ay nawala ba talaga ang pagmamahal niya sa lalaki? Gusto niyang tanungin ng lalaki pero wala siyang lakas ng loob. Napabuntong hininga na lang siya. Kapag naging maayos na ang lolo ni Felix at nakita na nito ang mga bata ay hindi na din muna siya babalik dito sa Maynila. Hindi na din sila magkikita ni Felix. Napatango-tango si Eliza. Tama, wala lang itong nararamdaman niya. Kailangan niyang pigilan kung sakasakali na bumabalik ang nararamdaman niya sa lalaki. Ayaw na niya ng gulo, lalo na't alam niyang hindi siya titigilan ni Cassie. Makalipas ang 3 araw, ay bumiyahe na din sina Eliza at ang matanda papunta sa mga bata. Mama! Miss na miss ka na po namin, Mama! Masayang salubong nga nila Faith, Elon at May. Sa kanya, mahigpit naman siyang niyakap ni Eliza. Miss na miss ko na rin kayo. Natigilan naman ang mga bata at napatingin sa matanda. Mama, sino po siya? Napatingin si Eliza sa matanda at tumayo. Mga anak, siya ang lolo Philip niyo. Nagulat naman ang mga bata. Meron po pala kaming lolo maliban po kay Lolo Henry? Tumango naman si Eliza. Lolo niyo siya, sa papa niyo. Napangiti naman ang 2 bata. Hello po, Lolo Philip. Ako nga po pala si Faith. Ako po si Elon at ako naman po si May. Sunod-sunod na sad nga ng triplets. Pumantay naman ang matanda sa mga bata at hinaplos nga ang mga pisngi nila. Namumula na ang mga mata nito dahil naiiyak na nga siya sa sobrang tuwa. Ako naman ang lolo Philip niyo, mga apo. Niyakap ng matanda ng mahigpit ang mga bata at niyakap din naman siya pabalik ng mga bata. Nasa salang maglolo at masayang nag-uusap. Naghahanda naman si Eliza ng merienda para sa mga to. Lumapit si Gabby sa kanya. Pinakilala mo na ang isa pa nilang lolo? Kailan mo naman ipapakilala ang papa nila? Hindi naman nakasagot si Eliza. Nakita mo naman kung gaano kasaya ang mga bata, di ba? Na makilala ang lolo nila. Papaano pa kapag nakita nila yung papa nila? Napatingin si Eliza kay Gabby. Eliza, siguro oras na para may pakilala sa papa nila. Nagulat naman si Gabby. Hindi nito inaasahan ang magiging sagot ni Eliza at tinanggap nga niya ang suwestyon nito. Seryoso ka? Hindi ba ako nabibingi? Ipakikilala mo na sila? Natawa na nga lamang si Eliza habang naiiling. Hindi pa okay? This past few days, inisip ko din naman talaga ng mabuti at aaminin ko sa sarili ko na naging selfish din ako dahil ipinagkiit ko sa mga anak ko na makilala ang ama nila. Kahit hindi na para sa akin, para na lang sa mga anak ko. May karapatan din naman sila na makilala ang ama nila. Isa-set aside ko na yung kung ano man yung meron kami ni Felix para sa mga bata. Sila ang priority. Tumango naman si Gabby at tinipik ang balikat ni Eliza. Kung ano man ang umihip na magandang hangin sa'yo, Eliza, maganda yan. Agree na agree ako sa desisyon mo. Ngumiti naman si Eliza at napatingin nga sa mga anak niya
at sa matanda na masayang naglalaro sa mga laruang dala nito. Nasa grocery store nga, sina Eliza at Gabby. Namimili sila ng groceries para nga sa bahay. Naiwan naman ang mga bata at si Philip sa bahay. Nasa gulay section nga sila. Nang biglang matigilan si Gabby sa pagtutulak sa cart. Iiwas na nga sana siya sa taong nakaharang sa cart nang harangan ulit ito ng lalaki. Nagtataka si Gabby na nakatingin dito. May problema ba pare? Hindi na malaya ni Eliza. Ang nangyayari dahil busy nga siya sa pamimili ng gulay. Napatingin siya kay Gabby dahil nga sa sinabi nito. Biglang nabitawan ni Eliza ang hawak na petchay nang makita si Felix na masamang tingin kay Gabby. Kaagad siyang lumapit. Anong nangyayari dito? Tinuro naman ni Gabby si Felix. Ito kasi siya. Umiiwas ako pero hinaharangan niya ang cart mo kung may problema ata sa akin eh. Dahil masama din kung makatingin sa akin. Napalunok ng mariin si Eliza nang makita na masama din ang tingin ni Felix sa kanya. Sinenyasan nga niya si Gabby na lumapit sa kanya at saka bumulong. Siya si Felix, Gab. Nagulat naman si Gab. Talaga? Tumango naman si Eliza. We need to talk, Eliza. Seryosong sabi ni Felix dahilan para mapatingin nga sina Eliza at Gabby dito. Mukhang kailangan niyo na nga mag-usap, Eliza. Tumango na nga lamang si Eliza. Pumunta sila sa isang malapit na fast food. Paano mo nalaman kung nasan ako? Tanong ni Eliza nang kanina pa nga sila nakaupo, pero hindi naman nagsasalita ang lalaki. I have my ways. Napatango na nga lamang si Eliza. So ano bang gusto mong pag-usapan natin? Sino yung lalaking kasama mo kanina? Siya ba yung dahilan mo kaya ka umalis noon? Nagtataka na nakatingin nga si Eliza kay Felix. Sandali nga, Felix. Bakit pa parang pinagdidiinan mo na may iba ako, ha? Bakit wala ba? Mahinang natawa si Eliza at napailing. All my life ay ikaw lang ang lalaking minahal ko, Felix. Nagulat si Felix. What? Totoo ba yung sinasabi mo? Muling natawa si Eliza at napasapo na nga lamang sa noo. Of course! Papayag ba ako na magpakasal sa'yo noong hindi kita mahal, ha? Napailing na nga lamang si Felix na tila nalilito. Ang akala ko lang kasi, napipilitan ka din. Umiling si Eliza. Of course not, Felix. Biglang natahimik si Felix at ilang minuto nga bago nagsalita. Kung ganun, bakit mo ako iniwan at ipinagpalit sa iba? Dahil ba nagsawa ka na sa akin dahil hindi kita pinapansin dati? Napakunot noo nga si Eliza. Of course not. Hindi naman sana ako aalis kung hindi nabuntis si Cassie eh. What? Naalala naman ni Eliza ang sakit na naramdaman niya ng araw na yun. Nung umalis ka para sa isang business trip, pumunta ang mommy mo sa bahay kasama si Cassie. Pinakita niya sa akin ang annulment paper na pinirmahan mo na. Sinabi niya sa akin na gusto mo nang makipaghiwalay dahil buntis na si Cassie at gusto mong buuin ang pamilya niyo. Kaagad na pinunasan nga ni Eliza ang tumulong luha niya sa pisngi. Hindi naman ako ganun kamanhid at kasama para pigilan ko ang kasiyahan mo. Lalo na't alam kong si Cassie naman talaga ang mahal mo. Umiling si Felix at hinawakan ang kamay ni Eliza. Of course not, Eliza. Hindi ko na mahal noon si Cassie dahil ikaw na ang mahal ko. Bigla namang natigilan si Eliza at napatitig dito. Naalala mo ba? Sinabi ko sa'yo na sa pag-uwi ko ay may sasabihin ako. Tumango si Eliza. Yun nga yun. Hindi ba tungkol yun sa annulment paper at sa pagbubuntis ni Cassie? Umiling-iling naman si Felix. Of course not. Sasabihin ko sana sa'yo na mahal na kita. Natulala naman si Elise. Hindi nga nakapagsalita. Pero nang makauwi ako, wala ka na sa bahay. At annulment paper na at wedding ring mo ang sumalubong sa akin. Gustong matuwa ang puso ni Eliza sa nalaman niya, pero nalilito pa rin siya. Pero paano at bakit? Hindi ba nabuntis mo si Cassie? Kumunot naman ang noon ni Felix. Nakita ko na malaki ang tiyan niya. Umiling naman si Felix. I know what you are talking about. Eliza, pero kahit kailan hindi ko nabuntis si Cassie. Kahit nga nung umalis ka, palagi siyang nandyan sa tabi ko pero kahit kailan, hindi ko siya pinansin. Dahil ng mga panahong yun, ikaw nang nagmamay-ari ng puso ko.
At ikaw lang. Napakurap-kurap nga si Eliza sa nalaman niya. Kung ganun niloko nila ako? Tumango naman si Felix. Mukhang hindi lang naman ikaw ang niloko nila. Nagtataka na tumingin nga si Eliza kay Felix. Dahil nang umalis ka din, sinabi sa akin ni Mommy na nakita ka niya na may ibang lalaking kasama at kaya ka umalis, nakikipaghiwalay sa akin dahil sumama ka na sa iba. Mabilis na umiling si Eliza. Hindi totoo yan. Kahit kailan mula noon hanggang ngayon, wala akong ibang minahal kundi ikaw lang, Felix. Gustong ngumiti ng malaki ni Felix, pero pinigilan lang nito. So ako lang mahal mo. Tumango naman si Eliza bilang sagot. Sinong lalaking kasama mo kanina? Bahagyang natawa si Eliza. Si Gabby yun, kapitbahay ko't kaibigan din. Siya yung tumulong sa akin na magpalaki sa mga anak natin. Biglang natigilan nga si Felix. Anak natin? Napatitig si Eliza kay Felix at ngumiti. Oo, Felix. Anak natin. Mas lalong natigilan nga si Felix at hindi na nga nakagalaw dahil sa sobrang gulat. Dinala ni Eliza si Felix sa kanyang bahay. Nagulat ang lolo nito nang makita nga si Felix pero kaagad ding ngumiti. Hindi naman makapaniwala si Felix habang nakikita ang tatlong bata na naglalaro sa sala. Hindi napansin ng mga batang pagdating nila. Mga anak? Pagtawag nga ni Eliza sa mga bata dahilan para mapatingin nga ang mga to sa kanila. Si Felix nga pala, ang papa nyo. Diretsang saad nga ni Eliza. Nagulat naman ang mga bata at hindi nakagalaw. Lumapit nga si Felix sa mga bata at pumantay na nga sa mga to. Hindi na niya napigilan ng mapaluhan ng sobrang saya. Mga anak, nandito na si papa nyo. Umiyak naman ang dalawang bata at niyakap ng mahigpit si Felix. Sobra po kaming natutuwa, Papa, dahil nakilala ka na po namin sa wakas. Oo nga po, Papa, alam niyo po bang gabi-gabi po naming pinagpe-pray po kay Papa Jesus na sana po makilala na po namin kayo? Kumalas nga si Felix sa mga anak at pinunasan ng pisngi nito. Sorry kung ngayon lang si Papa, ah. Sorry kung natagalan ang pagdating ko. Umiling naman si Faith. Okay lang po yun, Papa. Ang mahalaga po ngayon, nandito na po kayo at kasama po namin. Muling niyakap ni Felix ang mga anak. Tumabi naman ng tayo si Philip kay Eliza. Masaya ako na nagkita na rin ng mag-ama. Salamat, Eliza, dahil pinakilala mo din si Felix sa mga anak niya. Umiling naman si Eliza. Ako nga po dapat ang magpasalamat kay Felix, Lolo eh. Dahil hinanap niyo po ako, nagkausap po kami at malinaw na po sa amin ang lahat. Ngumiti ang matanda. Masaya ako para sa inyo ng apo ko. Hindi talaga ako nagkamali na ikaw ang pinili ko para sa apo ko. Napangiti si Eliza. Sa matanda. Maraming salamat po sa tiwala niyo sa akin, Lolo. Niyakap nga ni Eliza ang matanda sa balikat niya. Tumayo si Felix. Sabay sabing, oo nga pala, may nakalimutan ako. Napatingin si Eliza kay Felix nang lumapit ito sa kanya at hinawakan ang kamay nila. Nagulat na nga lamang siya nang iluhod nito ang isang nga nitong tuhod. Kinuha nito ang isang red velvet box. Bumungad sa kanyang engagement ring at wedding ring na iniwan nga niya noon. Eliza Luwalhati, will you marry me again? This time it will be different dahil hindi na lang ikaw ang nagmamahal sa akin ngayon kundi mahal na rin natin ang isa't isa sa wakas. Itinago ko talaga ang singsing mo dahil sa isip ko, magkikita pa naman ulit tayo. At kapag nangyari yon, hindi na kita pakakawalan pa. Please be with me for the rest of your life, Eliza. Hindi na nga napigilan pa ni Eliza ang maiyak sa sobrang tuwa. Pakiramdam niya, nananaginip pa nga rin siya hanggang ngayon. Hindi niya lubos maisip ng lalaking lihim niyang minamahal ay nasa harapan na nga niya ngayon. Nakaluhod ang isang tuhod at inaaya nga siyang magpakasal. Say yes, Mama! Napatingin si Eliza kina Faith, Elon at May na masayang tumatango nga at nagta-thumbs up. Baka himatayin ka sa sobrang kilig dyan, Eliza. Huwag mo nang sirain ang moment. Natawa na nga lamang si Eliza. Baliw. Napatingin naman si Eliza sa matanda nang tapakin nga nito ang balikat niya. Ito na yung hinihintay mo, Eliza. Makukuha mo na rin ang happily ever after mo. At deserve mo yan.
Kahit tumiiyak ay nakangiti naman si Eliza na tumango sa matanda. Tumingin siya kay Eliza na hinihintay ang magiging sagot niya. Tumango naman ang babae sa wakas. Yes, Felix. I am willing to spend the rest of my life with you. Nagsigawan naman ang mga tao sa naging sagot nga ni Eliza. Isinuot ni Felix ang engagement ring sa daliri niya at tumayo ito at kaagad nga siyang binigyan ng halik sa labi. Nagsigawan naman at nagpalakpakan ng mga tao. Thank you, Eliza. Thank you for giving me a chance. At huwag kang mag-alala. Magiging mabuti akong asawa at ama sa inyo ng mga anak natin. Sisiguraduhin ko na hindi mo pagsisisihan na minahal mo ko. Niyakap nga ni Eliza sa Felix. Kahit naman na gano'n ang naranasan ni Eliza, kahit kailan, hindi niya pinagsisihan na minahal niya sa Felix. Nagpakasal na nga rin ng dalawa. Hindi lang doon natatapos ang kasiyahan nila dahil binayayaan sila ng isa pang anak. This time, nasaksihan na nga ni Felix ang pagbubuntis at pagsilang ng anak nila ni Eliza. Naging madali ang pagbubuntis niya dahil kasama na nga niyang asawa niya. Sa buhay talaga ng tao, nakakaranas muna tayo ng sakit at bighati bago natin makakamta ng kaligayahan na gusto natin. Pero wag tayong sumuko sa buhay. Hindi man ngayon pero balang araw magiging masaya din tayo at malalagpasan din natin ang mga pagsubok sa buhay kagaya na nga lamang ni Eliza. Sa pagiging mabuti niya, ay nakuha niya rin ang puso ng lalaking minamahal niya. Makukuha din natin ang taong mahal natin, basta puro kabutihan lang ang ipakita natin at maghintay tayo ng tamang panahon. At dito na nga pa nagtatapos ang kwentong pag-ibig nila Felix at Eliza. Maraming salamat po sa lahat na mawalang sawang sumusubaybay at shout out po sa inyo. I-comment lamang po kung gusto niyong magpa-shout out at kung saan po kayo nakikinig. Thanks for listening and God bless everyone. Muli ito ang Cat Amazing Stories PH. Hi listeners! Say goodbye to dark and dull skin with vitamin C. Target an even tone and dark spots while nourishing and protecting against damage under the Philippine sun. Try Garnier's Vitamin C Sunscreen SPF 50, link in the description box.